Uso pa naman ang stroke, mga DDS, di ba? Oh, mga DDS, ipe-play ko to, ha? Ipe-play ko ito. Kaya kayo, humanda kayo. Pasok, sir! Kakapapasok lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng Aba! Sa House of Representatives to, mga kababayan. Ibig sabihin sa Congress, hindi sa Senado. At ano po ang gagawin dyan, sir? administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante, bilang pagtugon ito sa mga Kailan daw po, mga kababayan? May 22, i-atras ko lang kung di ako nagkamali. Naku po, Diyos ko po, Lord. Si Mark Ramos, hindi na matutulog araw-araw. Ang dami na nating aabangan pong mga hearing. O nandiyan yung aabangan natin yung hearing ni Senator Risa Ontiveros. Di ba? Yung hearing ni Senator Risa Ontiveros, napakagandang pakinggan po yun. Malayong-malayo po yun sa sa hearing ni Bato de la Rosa. O aabangan din natin itong hearing ng EJK. At least kahit papaano matatapos na. Yung pang-apat na hearing, akala ko nga pangalawa lang hearing o isa lang. Akalain mo umapat pa si Bato. Ganon lang. Sayang ang pera ng taong bayan, umapat pa. Paano ba to, mga DDS? Panoorin natin dito sa channel ko sabay-sabay, Pwede kayong hindi mag-comment kung medyo nasasaktan kayo. Hawak lang kayo sa dibdib ninyo. Namnamin nyo lang yung sakit. Ano po? Wala eh. Kailangan talagang imbestigahan eh. Kailangan talagang imbestigahan eh. Sasabihin niya, ginagantihan nyo lang si si PRRD kasi ganito, ganyan, kung ano sinasabi kay Pangulong Marcos. Hindi po yun, Madami pong butas na nakita po habang namumuno ang dating presidente. 923 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang ating live stream. Okay? Ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante, bilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pag-abuso sa karapatang pantao sa kasagsagan ng kampanya. Isa din po yan, mga kababayan, sa dahilan ng mga pag-iimbestiga ng ganito, mga bossing. Alam niyo po kung bakit? Dahil na din po, mga kababayan, doon sa pamautog-mautog nila. Sabi ni Ain Navarro, 528. Kuya Olay, 539. Alan A. Vlog, 530. Ayos, brother. Ayan, paabutin natin yan ng 1,000. Yung like. Doon sa hindi pa mga nakapagla-like dyan, i-like nyo lang po itong live stream natin and i-comment nyo kung pang ilan yung like ninyo. O tanggalin na natin to. Walang kwenta ang hindi nakikisabay doon sa topic. I-like nyo lang po. Tapos isa-shoutout natin. Biruin nyo naman, mga kababayan. Madami talagang nakitang butas sa dating administrasyon. Kaya kailangan imbestigahan po talaga. Pasok. Plano namang imbitahan sa pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang si dating Justice Secretary Minardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Gayon din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Albayalde po, alam ko nabanggit din ng pangalan do sa sa International Criminal Court. Mukhang may warrant of arrest din ito. Kasama yung pangalan niya doon sa International Criminal Court, mga kababayan. Mas okay pa sa panahon ni PRRD. Naubos ang yan daw. Hindi naman naubos. Nakita mo Davao nga. Pagka salampak ni Baste. Laban kontra droga ulit tayo dito. 3 days. 8 ang tegi.
Ang masama nun, yung ginawang gano'n ni Baste, mga kababayan, siyempre kapagka po, sa mga bilangan po ng ganyan, ka-count po yun as a president, 'di ba? Nung panahon ni Digong, ganito ang nategi nung siya ay lumaban kontra droga. Nung panahon ni PBBM, ganito ang dami ng nategi. O, ka-count pa kay ano yun. Kailangan ipapaliwanag natin sa taong bayan. Nako, karamihan dyan doon sa Davao. 'Di ba? 3 araw, 8 ang tegi. Hindi ubos, hindi ubos. Hindi nga una-una, pumalpak nga doon sa sinabi niya na 6 months, 'di ba? Pumalpak doon sa 6 months, Oh. Tapos hanggang matapos yung termino, hindi na ubos. Wala. Na kumonti man, madami natakot, pero hindi na ubos. 'Di ba? Tuloy. Si dating Senador Antonio Trillanes binabalak ding imbitahan sa pagdinig. Ayan, Kabilang ang halina po. Mga kababayan, mukhang papatawag din si dating Senador Trillanes, mga bossing. Kailan daw po? 22 yun. 22, mga kababayan. Yung live interview natin kay dating Senador Trillanes, mga bossing, sa 21 ng Mayo, alas 9 ng gabi. So, posible, matanong natin, ex-senator, no? Sentry, ano po ba ang mga sasabihin ninyo bukas dun? Baka, alam nyo naman po si dating Senador Trillanes, talagang open book yung mga sinasabi niyan, 'Di ba? Talagang kapag ka ikaw ay nagtanong, kung ano yung tanong mo, yun din nasagot niya. Sakto po, hindi kagaya ng mga DDS. Kung ano yung tanong mo, pagka sukol sila doon sa tanong mo, lilipat siya, pupunta doon sa kabila. Yung kabila ang isasagot nila. O, di ba? Sabi ni Chris Deoneda, ang tagal na sa Davao, nagtotokhang, naubos ba nila ang yan? Sa Davao, marami lang nawalang buhay kahit mga natutulog. Damay. Sakit nun, ha? O, ituloy natin. Biruin mo, daming kakaharapin. Tapos, West Philippine Sea pa. Diyos ko po, Lord. ating mambabata sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Ayan. At ito pa, mga kababayan. Sabi ni Senadora Amy Marcos, nung isang linggo, i-hearing nga natin yung sa West Philippine Sea. I-hearing daw po yung sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, isang linggo na, wala pa. At naunahan pa ni Bato, mga kababayan. Si Bato, pangatlo na, pang-apat na yung hearing. Yung hanggang ngayon po, wala pa po yung hearing ni Senadora Amy Marcos para po doon sa West Philippine Sea po, mga kababayan. Ano yun? Sinabi niya lang ba yun? Hindi yata talaga tototohanin? No? Kasi ang tagal na po, mga kababayan Ramdam ko kay Senator Amy Marcos, etong mga hearing na to, etong mga pagdinig na ito, ayaw niyang matuloy, Pero meron talagang ayaw matuloy si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Ito ihabol natin. Basahin na lang po natin kasi medyo gutom na din po ako at kakain ako ng tanghalian. Senator Amy Marcos has nixed the House of Representatives bill seeking to revive the power of the National Food Authority, NFA, to import and sell subsidized rice, fearing it would lead to abuse. She brought up the NFA records corruption during the Senate Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries and Modernization hearing on Tuesday, May 14. Yan ang mga kababayan. Yan ang tawag dito. Tinatanggihan ni Senator Amy Marcos, baka magdulot na naman daw po ng korupsyon. Okay? So bukas po, paggising ninyo, isasama natin ang paliwanag nito, mga kababayan, dahil ngayon gutom na po ako. Okay? Kayo po ba, iiwanan ko kayo ng question na ganito. Pabor po ba kayo dito sa mga kabilat kaliwat kanan na pag-iimbestiga ng House of Representatives at ng Senado dito kay dating Pangulong Duterte?
Pabor din po ba kayo sa pagpasok, no? At pag-serve daw po ng warrant of arrest ng International Criminal Court? Nandiyan po ang comment section. Iiwanan ko po sa inyo yan. Binabasa ko po yan, mga kababayan. At sasabihin natin sa vlog natin bukas, mamayang gabi dito sa akin, kung ano ang naging pulso ng bayan tungkol dyan. Muli po, 858 viewers, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang like button. At doon sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo din pong kalimutan na pindutin yung subscribe button para po lagi kayong updated. Ano? Kain ka na, may dala silang ng burger. O tignan mo, layo-layo ko paano madadalan. Ganyan po mga DDS, ano? Ganyan ang mga DDS. Ay, indahin mo muna yung mga na-vlog natin dito. No, madami-daming pag-iimbestiga sa tatay mo.